Ayan, syempre, sa tinagal-tagal natin, no, na hindi nabigyan ng reaksyon ang ating idolo na Makata ng Bayan na si Super DM, mga katunay. Ngayon, ay bibigyan natin ng reaksyon si Super DM, no? Syempre tayo nanonood lagi kay Super DM sa kanyang mga vlog sa YouTube, 'di ba? Eto ngayon, meron akong gustong i-react, no? Na isa sa mga na vlog ni Super DM. At syempre naman, talagang nagre-react na ako talaga dati pa sa mga videos na nilalabas ni Super DM. At nagpapasalamat naman ako kay Super DM dahil nabigyan niya tayo noon ng pahintulot na makapag-react, na makapagbigay ng reaksyon at komento sa mga video na kanyang inilalabas. Ngayon, syempre, na-miss natin ang batang to. Napakagaling tong batang to. May potensyal ang batang to. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit sa inyo, mga katunay, suportahan natin si Super DM. At alam natin ngayon si Super DM ay ipinaglalaban naman ang tama. Sa murang pag-iisip niya, bata pa, pero alam niya na kung ano ang tama at mali. Diba? So, syempre, ito na naman, hagal pa ka na naman ba tayo dito, Super DM? Hagal pa ka na naman ba tayo ng tawa? So, wag na natin pagtagalin. Pero bago ang lahat, suportahan niyo syempre ang kanyang YouTube channel, mga katunay, ang Super DM. Diba? Suportahan natin yan. Subscribe kayo, mga katunay, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video na ating mapapanood na nagmula kay Super DM. Pasok! Ako si Super DM. Ngayong Oktubre 4 ay opisyal kong inihahain ang aking kandidatura sa ilalim ng Makata ng Bayan Party List. Aba! Si Super DM Makata ng Bayan Party List. Mga katunay, ha? Super DM. Ito ba yan? Super DM, ha? Baka mamaya. Pero ako, Super DM, ha? Dahil ikaw, pwede kang tumakbo sa mga ano ng kabataan kaysa kay Manuel. At pinalakpakan ko na naman si Manuel. Ano ba yun? Diba? Ako kaysa kay Manuel, diba? Mga kabataan. Mas gusto ko na si Super DM. No? Magkakaroon ng direksyon yung mga kabataan sa'yo. Para sa mababang kapulungan ng Kongreso, wala kayong ibang iboto kundi ako. Huwag na natin hayaan na... Wala na kayong ibang iboto kundi ako. Parang ako lang. Ako talaga, Super DM, iboboto talaga kita. No, kung talaga kahit nga tumakbo kang congressman dyan sa inyo, lipat ako sa glit, tapos boboto lang kita, di ba? Nanalo ang mga bangag. Kasi wala silang ibang gagawin kundi manggulo at maghintay ng sahod. At magiging sip-sip para mabigyan ng kanilang leader. Yun ang matindi dun, maghintay ng sahod. Para nga malaman na nagtatrabaho sila, o si BP Sara na lang, pinakamadali. O hindi, ganun na lang nagiging trabaho nila eh. Si VP Sara na lang, paupo-upo, paimbestiga. Yan si Sara Duterte, imbestiga natin. Para nakikita ng mga tao na nagtatrabaho tayo. Kaysa bumababa tayo sa ground. Diba? Kaysa yung nakikihalubilo pa tayo sa mga tao. Diba? Mas mainam na to. Parang ganun yun eh, Super DM. Yung ginagawa nila ngayon, paupo-upo na lang, paimbestiga. Diba? So, hindi nga gumagawa ng batas kung ano-ano na sinasabi. Mismo yung mga lugar nila, kinakalimutan eh. Baka nga namimiss na sila ng mga kababayan nila. Kasi hindi na sila nakikita. Tapos ito na naman, eleksyon na naman, saka sila magpapakita. Eh di, wow. O kayo mga katunay, gumising na kayo, ha? Baka naman kayo itutulog-tulog pa rin sa pansitan. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yun. Na hindi kayo iniintindi. Puro Duterte, 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 Duterte na lang iniintindi. Nabuhaya. Kaya sa pagsapit ng halalan, kinakailangan mabukya itong Team Bangag.
Kasi sumusuporta sila sa People's Initiative para ang mga kawatan ay hindi na mapalitan. So yung senatorial nila. Ay, ako talaga, Super DM. Gusto ko, dun ako sa tama. Alam mo na ako sino yun. Iisa ang adhikain natin, Super DM. Di ba? Para forever silang magnanakaw. Ang laki ng budget nila, pero ginagamit lang sa personal na interes. Sa pagpapabango ng kanilang pangalan. Hindi sila tumutulong sa taong bayan. Hindi katulad ng ating kagalang-galang na BP Sara Duterte. Yun! Marami siyang nagawang medical healthcare. Tama! Hindi totoo yan. At ang sabi niya, kulang pa daw ang kanyang budget para gampanan ang kanyang trabaho. Ano ka nasisira, ulo? Pero wala siyang magagawa kasi inaapi siya nitong mga bangag pagdating sa budget. Hindi, kasi talagang ano na yan eh. Talagang hindi nila plano talagang tulungan yan si VP Sara. Ngayon, kaya lang talaga binigyan ng budget si VP Sara. Diba? Hindi naman yun ang usapan na budget eh. Talagang parang utang na loob pa ni VP Sara sa kanila yung pagbibigay ng budget nila na ganun lang. Diba? Kaya ayaw nila talaga na ganyan, nabigyan si VP Sara. Kasi nga, madadagdagan pa sa puntos. Ibig sabihin yung puntos na magugustuhan siya lalo ng mga tao. Kasi tiyak naman talaga eh. Na meron na tatakbong pagiging presidente na makakalaban ni VP Sara na masasagasaan niya. At yung tatakbo na yun, sigurado nangungulilat. Kaya syempre, hanggat maaga, diba, hanggat pa survey pa lang yung mga lumalabas, kailangan hindi na natin madagdagan yung ginagawa niya ni Sara Duterte. Kailangan patigilin na natin yan. Kailangan, kung kinakailangan tanggalan ng budget yan eh. Kung kailangan sipain sa Office of the Vice President, gagawin nila yan eh. Diba? Para maisip nila, maisip ng mga tao na wala nang ginagawang tulong si VP Sara, parang useless na siya sa pagiging Vice President. Kaso hindi ganon ang nangyayari. Hindi ganon. 'Di ba? Talagang pinapatunayan ni VP Sara, kahit walang tulong nyo. 'Di ba? Kahit na walang pondo kayo ibigay sa akin, basta ako diretso pa rin sa pagtatrabaho. Yun. Yung iba nga kailangan may pondo 'Di ba? Para makapagtrabaho. Pag walang katsing, wala, tinatamad. Diba? Malinaw naman na siya ay inaapi sapagkat ang ibang ahensya ay wala ng tanong-tanong. Pero siya ay pinabalik-balik pa. Grabe ang pag-interrogate sa kanya. Sinasayang ang kanyang oras. Oo nga. 'Di ba? Pinagbabalik-balik pa siya. 'Di ba? Parang ginagawa nilang tanga si VP Sara. Hindi naman nagiging tanga si VP Sara, sila yung nagiging ganun. 'Di ba? Kapag nandiyadyaan na, wala. Pawewang. Malinaw na ang Kongreso ay hindi na sumusunod sa tradisyon. Yes. Hindi ito Ito yung video ni Super DM nung nakaraan pa. 'Di ba? Inano lang natin kasi natutuwa ako ng Kongreso kung hindi ipinag-utos ni Tambaloslos. Tahimik lang si Tambaloslos para sabihin ng taong bayan na mabait siya. Pero may punto lahat si Super DM. Hindi naman talaga kikilos siyang mga yan 'Di ba? Nang walang nag-uutos. Wala ka namang kusa lang nila yan. Kung kusa lang nila yan, bakit si VP Sara lang ba ang pinakamasamang tao sa buong mundo? Para imbestigahan mo ng imbestigahan? Napakaraming problema ng bansa natin. Napakaraming nasa gobyerno na gumagawa ng problema. Si VP Sara lang ba ang tao sa gobyerno? Para sa kanya lang umikot yung camera? Di ba? Halos siya na lang nakikita totoo, kumikilos ang kanyang mga galamay para sirain si Inday Sara. Kailangan natin sa Kongreso ang may paninindigan at hindi natatakot sa mga bangag. Kaya wala kayong ibang iboto kundi ako. Sige, Super DM. Suporta ako dyan.
Kahit senador. Makata ng Bayan Party List lang ang iboto ninyo. Ayan na, Makata ng Bayan Party List. Ito ba totoo, Super DM? O baka niluloko mo lang kami, hindi ka naman tatakbo Makata ng Bayan Party List. O, pero tumakbo ka, Super DM, no? Makata ng Bayan Party List. Ayan, iaano natin yan. Kung meron lalabas niyan, o mga katunay, ha? Makata ng Bayan Party List, suporta natin tong batang to. Mas pinagkakatiwala ko pa to kaysa kay Manuel. Ayos na ko si Manuel na. Yung mga ano ng kabataan, yung inuuna, mga ano ng kabataan, kalokohan. Ito talaga, yung talagang dapat na tularan nila. Diba? Yung alam, yung tama at mali, ipinaglalaban at tama at kumukontra sa mali. Hindi yung kumukonsinti sa mali. Diba? Hindi katulad ng iba si Super DM na mali ang kinukonsinte. Si Super DM, alam niya na. Kahit bata pa siya, alam niya na kung ano ang tama at mali sa isip niya. Huwag nyo na fill upan lahat kasi baka manalo ang mga bangag. Sinasabi ng mga tao, pwede pala isa lang ang iboto sa Kongreso? Baka hindi tanggapin ng machine kapag kulang ang pinipilapan ko. Hindi, pwede. Huwag kayong maniwala dyan kasi hindi yan totoo. Ako lang ang dapat ninyong iboto. Huwag na kayong magboto ng iba kasi lahat ng mga iyan ay mga bangag. Kapag ako ang nanalo, lahat ng sagot ko ay Makata para magkaroon naman ng dangal ang mga Pilipino. Yun! Hindi yung puro kabastusan ang makikita natin sa opisyal ng Kongreso at sa Senado. Sinasabi ng iba, Super DM, bakit ka tumatakbo? Wala ka namang alam. Paano mo nalaman na wala akong alam? Sinasabi mo ba na wala akong alam dahil bata pa ako at ang pugi ko? So, sa madaling sabi... Kaya, seryoso na tayo eh. Bigla mo pang pinasok yung pogi. Hindi, may itsura naman sa Super DM, pogi naman talaga. Pero seryoso, nangangampanya, seryoso tayo, bigla mo sinabi, pogi ako. Loko talaga. Naiinggit ka kasi hindi mo kaya ang ginagawa. Yes, yun. No? Maraming nagsasabi sa akin sa comment na wag daw akong tumakbo. Wag mo akong utusan kasi hindi ikaw ang susundin ko kundi ang sarili ko. Iyon, tama yun, syempre. Hindi mo ba pwedeng sundin kung ano ang gustong sabihin ng mga tao sa'yo? Kung ano ang gusto mo, sundin mo yung nasa puso mo, sundin mo yung nasa isip mo. Hindi yung didiktahan ka ng iba. 'Di ba? Kung gusto mo makatulong sa mga tao, gawin mo. Syempre sa mga ganyan is meron talaga mga basher, meron talagang kokontra sa gagawin mo. Pero kung papakinggan mo sila, is wala talagang mararating. Pero kung hindi mo sila papakinggan at susundin mo yung sarili mo, kung ano yung tinatakbo ng isip mo at puso mo, sundin mo. Baka yun na yun, 'di ba? Lalong-lalo na kung may malasakit ka sa bayan natin. Nakikita mo yung problema ng bansa natin at gusto mo makatulong. Sige. No? May alam o wala kang alam, basta ikaw ay gusto mong tumulong sa bansa natin, kakayanin mo yan. Hindi naman lahat na pumapasok sa politika may alam. 'Di ba? Si Pacquiao ba may alam na agad yan? 'Di ba? Napapag-aralan lahat yan pag nandiyadyaan na. Karamihan sa ating mga Pilipino nagsasabi na Super DM wag kang tumakbo kasi pugi ka lang pero wala kang... Lagya talaga to. Lagi nila sumisingit yung ganun. Alam namin, sige, na, pogi na, di ba? Alam namin yan, Super DM. Galit din ito sa Super DM talaga, hindi nagbabago since day one talaga, no? Alam.
Hindi mo ako madi-discourage. Kasi ako, nag-training ako sa pagiging courageous. Ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Nakapag-training ka ba sa pagiging courageous? O di ba hindi? Tapos ang lakas ng loob mo na i-bash ako? Lahat ng pumapasok sa politika ay may bashers. Normal lang ito sapagkat dito kumikita ang mga buang na vloggers. Lagya ka, Super DM. Parang tinamaan ako. Hoy! Kapag nanalo ang Makata ng Bayan Party List, ang gagawin ko ay ganito. Mr. Chair, kung sa Tagalog pa, Ginoong Tagapamahala. Yo! Inihahain ko ang panukalang ito na Republic Act number 202 at ito ay tinatawag na Anti-Corruption Law. Ang tinatawag nila na terorista ay galit sa mga kurakot, kaya para maging patas ay gagawa ako ng batas na Anti-Corruption Law. Layunin ito na magbigay ng kapangyarihan para mandatory na imbestigahan ang salin ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Tama yun. Totoo yan. Hindi lang si VP Sara, di ba? Sila iniimbestigahan nila si VP Sara, imbestiga ng imbestiga. Sila nga walang pinapakita di ba? Ngayon, pinatunayan na ng COA na si VP Sara ay inosente. Si VP Sara ay walang winawaldas na salapi sa kanyang pansarili. No? Lahat naman ay nasa tama. Nilabas ng COA yan. O ngayon, dapat pagkakataon naman na sila naman ang maglabas. Ang hirap kasi mamuna sa muta ng iba kung ikaw punong-puno ka na pala ng muta. Ngayon, para hindi makita yung punong-puno ng muta sa mata nila, is pupunahin nila yung muta ng iba. Para yun ang pagtawanan. Ganon yan Di ba? Dapat, itong pagkakataon na to, sila naman ang nagpapatunay para walang nasasabi sa kanila yung tao. Ang hirap kasi sa kanila, tira sila ng tira ng ganon, galaw sila ng galaw ng ganon, imbestiga dito, imbestiga doon. Diba? Pero sila, hindi din nila pinapatunayan yung sarili nila sa taong bayan. Samantalang iniimbestigahan nila, yung hinuhusgahan nila, is pinapatunayan niya yung sarili niya sa taong bayan at talagang napapatunayan niya yun. Kinakailangang magpasa ng resibo ang mga official from local to national government para malaman natin kung nagagamit ba sa tama ang budget. Ang sino hindi makapagpasa dapat talaga yan. Nagpapasa sila ng resibo ng pinaggagastusan. Tama yan. Ang resibo ay matatanggal sa serbisyo. Yes. Mula sa mayor, congressman, gobernador, at hanggang sa mataas na opisyal ng Pilipinas. Yes. Ito ang paraan natin para wakasan ang korupsyon sapagkat ito ang pumipigil sa ating pag-unlad. Kapag naging ganap na saligang batas ang panukalang ito, maging ang presidente ay magpapasa ng resibo. Sapagkat kaya hindi umuunlad ang bansa natin dahil sa korupsyon. 'Di ba? Talagang kilala tayo sa ganyan No, yung bansa natin. Talagang uunlad tayo Kailangan talaga natin ng mamumuno na talagang pupuksa diyan. Si FPRID, nagawa niya na yan Sayang hindi natuloy. Hindi na nagtuloy-tuloy, 'di ba? Kasi nga bumaba na siya sa posisyon. Pero sa mga susunod, kailangan talaga natin ng mamumuno talaga na meron talagang lakas ng loob na puksain yung mga yan. 'Di ba? Kasi ngayon parang nagpa-party-party na lahat Walang sino man ang nakakaangat sa batas. Yes. Ang sino mang hindi sumasang-ayon sa panukalang ito, ayon lamang mga kawatan. Tama. Harap na maging kurak. Kaya nga yung mga nagagalit sa war on drugs, yun yung mga, alam nyo na kung sino. Diba? Pero kay ikaw naman, wala kang bisyong tao at talagang kontra ka dyan at gusto mo ng tahimik na buhay, tahimik na lugar, payapang mundo, talagang pabor ka sa war on drugs. Diba? Para sa mga gusto ng kaliwanagan, sa mga gustong magtanong, ibinibigay ko sa inyo ang pagkakataong ito para magsalita bago natin pagbutuhan ang panukalang ito. Tanungin kita, Super DM, bakit ka pogi? Paano ba maging pogi, Super DM?
Bakla ba sa inyo ang gustong magsalita? Ngayon, sino sa inyo ang sumasang-ayon na maging batas ang anti-corruption law? Ako! Pakitaas lang ng kanang kamay. Papalakpak ako. So, ganyan ang gagawin ko sa Kongreso kapag nanalo ang Ayan mga katunay ha. party list. Hindi yung puro tayo away, wala tayong ginagawa kundi maghintay sa sahod. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Super DM. Ayan mga katunay ha. Kayo ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.